masasayang, walang matatapon. So ngayon, tayo po ay makinig na at ibigay natin ang ating buong puso, buong tenga sa pakikinig na salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ngayon ng aking kapatid din po sa pananampalataya at sa dugo, Brother Arniel Deloria. Palakpakan natin ang Diyos. Hello? Praise God. Sa tagal ng panahon, no, makapagsalita muli ako ng mensahe ng ating Panginoon. Talagang nakaka-inspire talaga yung mga bagay na ginagawa sa atin ni Lord. No? Hindi man yung magaganda, kahit yung mga pangit, may inspire ka eh. Meron kang aral na matututunan. So, dun sa nangyari sa kapatid ko, grabe yun. Yung habang kinikwento niya yun, talagang napipil ko eh. Bakit? Kasi parang na-experience ko rin eh. So, pagka may mga bagay ka na-experience, na related dun sa experience ng nag-share on, nagsasabi ng problema niya, talagang matatouch ka, di ba? Magiging concern ka, ano pwede kong itulong, o talagang mafe-feel mo. So, ayan, connected din yung experience na yan sa ating topic ngayon. So, bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong experiences na maaring ako relate sa experiences nyo na yan o maaring kayo relate sa experiences ko. At doon nagkakaroon tayo ng connection. Doon dahil napipil natin yung isa't isa. Para tayong nagiging isang katawan, di ba? Na pagka nakurot yung paa, nararamdaman ng buong mong katawan. Diba? So, ang topic pala natin about redemption. So, yan ko muna kung anong meaning ng redemption. So, eto, kinuha ko lang kay Google, hindi to sa akin ha. Kay Google ang to galing. So, ngayon ko lang siya ni-research kasi wala na akong time eh. So, wala na akong time mag-isip. So, dito, sabi ni Google, the act of buying back or regaining possession of something or deliverance from evil or sin. So, ito daw yung meaning ng redemption. So, isang act ng pagbabuyback, kumbaga, na isang laka, tapos tutubusin ka ulit. So, ayun yung ibig sabihin niya. So, minsan tayo nasangla, nagsimula pa lang ito kay Eva at Adan, na isangla yung ating posisyon as a tagapamahala ng sanlibutan, tagapangalaga, tagapag-decide, tagaprotekta, lahat ng mga bagay na inaatas kay Adan naagaw sa kanya ng kalaban. So sinabi sa Genesis, 'di ba, kung nabasa nyo, na si Adan is may dominion hindi lamang sa lupa, maging sa tubig at maging sa alapaap o sa mga bagay na nasa langit. Mga lumilipad. So, meron siyang dominion. Ibig sabihin nun, may kakayanan siya na mag-command sa lupa, sa tubig, at sa mga nabubuhay sa alapaap. So, ayun yung isa sa mga naagaw sa kanya ni Satan. So, ayun yung binabuyback sa atin ngayon. Unti-unti, pinakita ni Jesus sa atin kung paano nag-work yung bagay na yun. Siya yung pangalawang Adan na sinasabi sa Biblia na nagpakita kung ano yung naagaw kay Adan. So, pangalawa, ano ba yung kailangan tubusin? Unang-una, syempre tayo, yung ating kaluluwa. Na dahil sa kasalanan, willing natin binenta yung ating sarili sa kalaban. So, ayun yung redemption. So, yung redemption, magsisimula muna yan. So, starting bago tayo na-redeem, nagsisimula muna yan sa reconciliation sa atin. So, yung topic ko is about sa reconciliation din. So, reconciliation, eto yung pagbabati na nangyari. Dati tayong kaaway ng Diyos, ngayon naging kaibigan na. Si Jesus Christ, nang siya isilang sa mundong ito, hindi siya nagpakilala bilang Panginoon. Panginoon niyo ako, dapat luhuran niyo ako, mga disipulo ko kayo.
Kayo yung mga pinili ko, master nyo ako. Hindi po siya nagpakilala bilang ganun. Ang pagpapakilala o ang relasyon ng meron ang ating Panginoon sa kanyang mga disipulo ay bilang magkaibigan. 'Di ba? Sinabi niya 'yon na ako'y hindi alam ng mga alipin kung ano yung kalooban ng kanyang master. Pero ako, sinasabi ko sa inyo kung anong kalooban ko. Dahil tinuturing niyang kaibigan ng kanyang mga disipulo. Ang pinakamalapit na relasyon na pwede tayong magkaroon kay Jesus bilang tao ay kaibigan. Yung panahon niya na yan. Then, dako tayo ngayon, nung ngayon sabi niya, aalis ako. Dahil kung di ako aalis, hindi papadala sa inyo ang banal na Espiritu. So ngayon, yung banal na Espiritu po na pinadala sa atin is another version of Christ na gustong magpakilala bilang ating minamahal, bilang ating partner, bilang ating lover, bilang ating comforter, bilang ating helper. So imagine, napakagaling ni Lord, no? Una-una, nung bata ka, pinakilala ka na meron kang ama at ina, meron kang magulang. So sabi ni Jesus, ganito kayong manalangin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So pinakilala niya, nagbigay siya siya yung author, siya yung creator ng relationships. Nagigets niyo po? Siya yung nag-author, pinaalam niya, hindi natin magigets ano ba ibig sabihin ng pagkakaroon ng ama. So binigyan niya tayo ng physical na ama para alam natin kung anong relasyon yung gusto niyang makuha sa atin. Ngayon, pinadala niya ang Panginoong Jesus dahil ayoko lang gusto maging ama niyo, gusto ko rin maging kaibigan sa inyo. So pinadala niya ang ating Panginoong Jesus para magkaroon tayo ng kaibigan na handang mamatay para sa ating mga kasalanan. Gusto niyang malaman natin ano ba ibig sabihin ng tunay na kaibigan? Dahil marami tayo mga peking kaibigan, di ba? Nagdadalhin tayo sa masama. So nagpakilala si Jesus Christ bilang pagkaibigan. Ako ang inyong tunay na kaibigan. Ito ang standard ng tunay na kaibigan, handang mamatay para sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, ito ang nung umakyat si Jesus Christ sa langit, pinadala niya ang banal na Espiritu. Ang purpose naman nito para naman ipakilala kung paano dapat ituring ang kung paano gusto ng Diyos magkaroon ng relasyon sa Kanya bilang partner, bilang lover, bilang isang pinakamalapit na relasyon sa atin. Di ba? Ano ba yung may pinakamalapit na relasyon sa atin? Siyempre, yung ating asawa. So, sino may mga asawa dyan? Ayan. Yung mga wala pa, hindi nyo pag-aano maiunawaan. Pero yung pinakamalapit na meron tayong relasyon is ating relasyon sa ating asawa. So, ganoon ang purpose ng banal na Espiritu. Sabi niya, He is a helper. Diba? At ano yung sinabi? Ano yung sinabi ni God kay Eva nung panahon na yon? Na sinabi niya, I will give you a helper suited for you. So, si Eva ay binigay kay Adan para maging helper. Same yung word na helper na yon, same din siya na binigay sa banal na Espiritu. I will give you a helper. So, God is giving us Himself as a wife or a husband or a spouse or as a partner in life. Na hindi tayo iiwan, hindi tayo pagtataksilan, hindi tayo ipagpapalit sa anuman. Hindi tayo pagpapalit sa trabaho, hindi tayo pagpapalit sa kung anumang mga bagay. Diba? God is giving us a real meaning of faithfulness, which is na mararanasan natin sa banal na Espiritu. He is very faithful to us. The Holy Spirit is very faithful to David. Hindi siya iniwan ito kahit nung nagkasala siya. Holy Spirit is very faithful. Kahit pa kay Saul na naging kaaway ng church, 'di ba? Hindi siya ayoko diyan, mamamatay tao 'yan, 'di ba? He is still so gracious dahil kahit kay Saulo or kay Paul,
nagawa niyang mag-abide, nagawa niyang manatili. At the Holy Spirit is very sensitive, napaka-sensitive ng Holy Spirit. Kay Jesus, makapagsalita ka ng masama, the Holy Spirit is very sensitive. Because He is the very essence of God. I want you to introduce the Holy Spirit this time. At hindi lang makapokus about sa reconciliation. He is very sensitive. Sabi sa Biblia, He grieves. He is jealous. Every time nagkakasala tayo, nalulungkot siya. He is very sensitive. Nagsiselo siya. Because kaya sinabi ko, He is our partner. Ang pinagseselosa niya ay yung mga bagay na higit mong sinasamba kaysa sa Diyos. The Holy Spirit is very jealous to the things that you exalted above God. He's very jealous of it. At ang isa sa pinaka malaking karibal ni Holy Spirit, alam nyo kung ano? Is pera. Actually, hindi natin kailangan ng pera. Hindi natin kailangan ng anumang mga bagay. What we really needs is not money. You know what? Kung anong talagang kailangan natin. Kailangan natin ng provision. Kailangan natin ng nutrition sa ating katawan. Kailangan natin ng maranasan na nakakatulong sa iba. Kailangan natin ng experiences na mabili yung mga bagay na gusto natin bilhin. Kailangan natin ng maranasan na ano ba yung pakiramdam na nakakapagbigay, nakakatulong ka. Ano ba yung pakiramdam na nabibili mo yung gusto mo, nakukuha mo yung gusto mo. So that's what we really need. Ano ba yung kailangan natin ng pera para mabili natin yung mga gusto natin, para magkaroon tayo ng mga kaibigan, ma-provide natin yung mga pangangailangan nila. Yun talaga yung pinakakailangan natin, hindi the money itself, but the power or the authority na pag merong kang pera, pwede mong utusan si ganito, oy, paglingkuran mo ako. Pag merong kang pera, pwede mong mabili yung mga bagay na gusto mo. So that's what, yun talaga yung gusto nating ma-experience. Ayan, so experience is what we are longing for. At what we become is depend on the experience you are holding on. Ayan. So experience yung ating kailangan. So life, etong topic natin is about a new life experience in Christ. Yan. So ito yung ating title, New Life Experience in Christ. So ito yung mababasa sa 2 Corinthians 5 verse 17. So sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new has come. So para po natin ma-experience yung bagong buhay na yan, kailangan po natin munang talikuran yung lumang buhay. Kailangan mo ipagpalit yung lumang ikaw sa bagong ikaw. Hindi mo pwede silang pagsamahin. Dahil maglalaban sila. Maglalaban yung dating ikaw at yung bagong ikaw. At ang alam niyo yung mangyayari, ang magiging bunga nun is anxiety, magiging bunga nun depression, magiging bunga nun oppression, ang magiging bunga nun ay kawalan ng kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung mga naranasan ko. Na pagka pinipilit mong pagsamahin yung bagong ikaw at yung lumang ikaw, depressed ka palagi, kapatid. Hindi ka masaya sa paglilingkod. Napapagod ka. Nawawala yung kagalakan sa'yo. Pero once sa pinili mo, okay, talikuran kita, haharapin ko yung buhay, haharapin ko yung bagong buhay na pinangako ng Diyos sa akin. Doon mo ma-experience yung peace, doon mo ma-experience yung kagalakan. Para yan sa relasyon. Halimbawa, meron kang asawa at meron
meron kang kabit. Hindi mo ma-experience yung kaganda, yung pagmamahal, yung respeto, yung yung asawa, yung kapayapaan sa tahanan kapag yung kabit mo ay nandyan. Di ba? So lagi maglalaban yung dalawa. Pero pag pinili mo yung isa, pipiliin ko yung asawa ko kaysa dito sa kabit. Then dun mo mararanasan yung peace. Dun mo mararanasan yung joy with your wife. So ganun din po, yung relasyon natin sa banal na espiritu ay hindi po natin minsan na-enjoy hanggat hindi natin iniiwan yung dating tayo. Hindi natin tinatalikuran yung dating tayo. So for us to enjoy our relationship with the Holy Spirit, we need to leave our old self. At isip natin, hindi na ito patungkol sa akin ngayon. Dahil kagaya nga na sinabi sa 2 Corinthians, ikaw na, Panginoon, na nabubuhay sa akin. Ikaw na namatay para sa akin, ako naman ang mabubuhay para sa iyo. Ito yung sabi doon ni Paul. So that's how we experience a new life. With joy. Nang may kagalakan. Hindi ng may kaguluhan. Doon natin ma-experience yung new life na merong katiyakan, na merong pag-asa. Yan. Experiencing a new life, ito yung magbabago ng buhay mo. Pag naranasan mo yung bagong buhay na pinangako ng Panginoon, ito yung magbabago sa iyo. Yan. Experiencing a new life, magsisimula sa reconciliation, kagaya ng sinabi ko kanina, at ano yung mga bagay na mangyayari o pinapangako nito o ino-offer nito. So, creation of new heart. So, para tayo magkaroon ng new life, magsisimula muna yan sa new heart. So, sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. So, sabi niya dito, create. Hindi niya hiningi, Lord, bigyan mo ako ng bagong puso. Sinabi niya, likhain mo ang bagong puso sa akin, Lord. Likhain mo. So yung paglilikha ng bagong puso sa atin, it requires brokenness. Kailangan niyang basagin ni Lord. Para niya yan mamold o para niya mahubog yan sa puso na gusto niya. Kaya hindi natin hihingin, Lord, bigyan mo akong bagong puso. Hindi, Lord, likhain mo yung bagong puso sa akin. Meron na akong puso likhain mo yung magandang puso. Baguhin mo to, Lord. At isa pa sa kinakailangan, una, babasagin para mamold at kakailangan din po yan padaanin sa apoy para talagang mapatibay naman. So pagkatapos yan, basagin, huhubugin. Tapos idadarang sa apoy para tumibay. Para tumatag. Para kung yung bagong puso na yan, hindi na mabago ulit, kundi maging maging fix na yung kanyang disenyo o kanyang anyo. So tayo binabasag tayo ni Lord. May mga circumstances na minsan hindi mo malaman, bakit kailangan ko tong pagdaanan, Lord? Bakit pinaparanas mo to sa akin? Bakit parang yung buhay ko nung hindi pa ako Christian, parang easy-easy lang? Bakit ngayon kung kailang Christian na ako, saka pa humirap yung kalagayan ko? Saka pa dumami yung mga problema ko? Saka pa naranasan yung mga bagay na to? Hindi mo alam na isa yung proseso na pinapadaan sa iyo ni Lord para likhain yung bagong puso na nasa iyo. Dahil new heart gives you a new life experiences with God. It gives you nagbibigay ito sa iyo ng bagong motivation kung bakit ka gigising sa umaga. It will gives you new purpose. Magbibigay ito sa iyo ng bagong purpose. Ngayon dati yung purpose mo lang yumaman. Yung purpose mo lang maging mag-aral ako para maging teacher, para maging abogado o kung ano man. At pagka nakuha ko na yun, okay na.
ayun lang, doon lang umiikot yung buhay mo. But now, you have a new purpose. Mag-aaral ako, magtatrabaho ako, hindi lamang para kumita ng pera o para mabili yung gusto ko, mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko, hindi na iikot doon. So, gagawin mo na ang lahat ng bagay para sa kailuluwalhati ng Panginoon. So, hindi ko sinasabing kakalimutan nyo na yun, mga dreams nyo na yun, hindi. Kundi magkakaroon kayo ng higher goal pa doon. Gagawin ko ang lahat ng to, I will give my best for the glory of God. Dahil alam ko lahat, saan man ako dalhin ng Diyos, maging presidente man ako, gagawin kong plataforma yon o platform yon para maitaas yung pangalan niya, para maipakilala ko siya. Kung maging teacher man ako, gagamitin ko yung authority ko bilang teacher para ipangaral yung salita ng Panginoon. Gagamitin ko yung harapan, gagamitin ko yung classroom para maipakilala at ma-remind ang tao about sa Panginoong Yesus. Kung maging doktor man ako, gagamitin ko yung posisyon na yun para i-remind kung sino ang pinanggagalingan ng kagalingan. Kung sino yung tunay na manggagamot na mas magaling pa kaysa sa doktor. Kung sino yung nagbibigay, tunay na nagpapagaling. At sila yung mga instrumento lang. Diba? So marami kang magagawa. Ano man yung piliin mong larangan. So, a new life in Christ, ayan, is also a renewal of spirit. So, may experience natin yung bagong buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating espiritu o pagre-renew ng ating bagong espiritu. So, dito sinabi, kaganina sinabi, create in me a new heart. Dito, renew a right spirit in me. So, ibig sabihin, may mga espiritu sa atin na hindi mabuti, na kailangan ma-renew. Kailangan mabago. So, ano man yung espiritu na tinataglay natin, kailangan niya mapalitan ng bago. Kaya, renew a right spirit in me. So, lagi natin ipanalangin yun. Dahil yung espiritu, kung ano espiritong taglay mo ngayon, ayun yung maglilid ng mga decisions mo, ayun yung maglilid ng perspective mo. Minsan nakikita mo, parang lahat ng tao galit sa akin, pero hindi naman sila galit sa'yo. Pero yung perspective mo lang yun. Parang inisip mo, parang lahat nire-reject ako, parang lahat ayaw sa akin, pero hindi mo alam na perception mo lang yun. Dahil ayun yung espiritu na nasa iyo. There's a spirit of rejection na nasa iyo, kaya feeling mo lahat ng tao nire-reject ka. There's spirit of anger na kaya naman napakadali sa iyong magalit. O feeling mo lahat ng tao galit sa iyo din. So kailangan natin ng renewed spirit. Ito yung kailangan natin. Dahil yung renewed spirit na yun, punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng patience, punong-puno ng kindness, punong-puno ng self-control. Ito yung renewed spirit, ito yung magbibigay sa atin ng enjoyment sa ating walk with God. Biruin mo, maglalakad ka kasama ang Diyos. Tapos ugali mo hindi mo ipaliwanag. Di ba? Hindi mo ma-enjoy yung bagay na yun. Halimbawa, maglalakad ka kasama ang pinakakilalang tao o pinakahinahangaan mong tao. At alam mo yung tao na yun, galit sa drugs. Kunwari na lang. Tapos ikaw, drug addict ka. Di ba? Isipin mo yung maglalakad ka kasama niya. Di ba? Anong mararamdaman mo? Siyempre, hiyang-hiya ka, takot ka. Di ba? Kasama ko tong presidente na to na galit sa droga. Ako, drug addict ako. Hindi mo may enjoy yung walk mo sa kanya. Di ba? Hindi mo may enjoy yung relationship mo sa kanya dahil addict ka. Pero kapag ka tinanggap mo yung renewed spirit na yun, so, nalinis ka na. Hindi ka na positive, di ba? Negative ka na. So, pagka lalabas kayo, sino mang presidente na yun, naisama ko lang to kasi nagkaroon ako ng panaginip kay Duterte na invite niya daw ako sa isang restaurant, kumain daw kami. Hindi ko alam yung meaning nun. Siguro, dito ko na lang pinasok. So, yun. Pero hindi ako pro, hindi ako against, wala akong alam dyan sa ano na yan. So, ano lang ako. So, yun yung
Ang sarap, di ba, na makipag-usap o makasama yung isang tao, yung ama mo, na alam mo sa sarili mo na matatanggap ka niya dahil nalinis ka na, nabago ka na. Di ba? Kesa yung may tinatago kang kasalanan sa kanya, hindi mo ma-enjoy. Hindi mo ma-enjoy yung moment mo with God pagka may tinatago kang kasalanan. Ang Diyos naman natin, handa naman siya tayong patawarin. At iba magpatawad ang Diyos. Pag nagpatawad ang Diyos, hindi lang niya buburahin yung mga nagawa mo, kasalanan, kundi babaguhin niya din yung puso mo, tutulungan ka niya na hindi mo na magawa ulit yung ano na yun, kasalanan na yun. He will give you power. Pagka oras na nilinis ka ni Lord, yung desire mo sa kasalanan na yun, unti-unting nawawala. Ganun magpatawad ang Diyos. Kung halimbawa ako, nagpatawad ako ng tao, sige, wag ka na magnakaw, ayoko nang makita kang nagnanakaw. Then mapapatawad ko siya, pero hindi ko masisiguro na hindi na siya magnanakaw ulit. Pagkano ko magnanakaw uli yan, di ba? Pero ang Diyos natin, iba siya magpatawad. Pag nagpatawad ka niya, He will give you a new spirit. Bibigyan ka niya, lilinisin ka niya. Para yung cause, yung root cause ng pagkakasala mo, yung root cause ng pagnanakaw mo, ang root cause niyan, kasakiman eh. So, lilinisin niya yung kasakiman para hindi ka na magnakaw. Diba? That's how God works to us. Hini-offer niya yun. Yung bagay na yun. Kaya pag sinabing offer, hindi mo, kailangan mong tanggapin. Hindi yan pipilit sa'yo. Diba? Hindi niya yan, sa'yo na yan, sasalpak niya sa'yo. Hindi. He just offer. Ino-offer niya yung pagbabago. Ino-offer niya yung kanyang spirito sa atin na hindi niya ipipilit yung gusto niya sa'yo. Nasa'yo siya, pero yung impluensya niya nakadepende sa'yo. Pwedeng nasa yung banal na espiritu, same ka pa rin, walang nagbago sa'yo. Dahil yung impluensya niya ay hindi pa umiiral sa'yo. Gets niyo po ba? Kung hindi ibig sabihin tinanggap mo ang banal na espiritu, automatic bago ka na bukas. Hindi. Akala ko ganun. Yung naranasan kong magkaroon ng kami ng experiences, akala ko, bago na ako. Di na ako magkakasala ulit. After siguro mga 5 buwan, nagsisimula na ulit. Once na magkasala ka isang beses, para nagtutuloy-tuloy. Hanggang sa unti-unti nalalamig na. Yun yung dahilan ng panlalamig natin sa Panginoon. Isang kasalanan na minsan hindi mo in-acknowledge, hindi mo hinilapit sa Panginoon, doon nagsisimulang lumamig yung puso mo sa Kanya. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay parang apoy. The more na malapit ka sa Panginoon, the more na nag-aalab ka. The more na lumayo ka sa Panginoon, the more na hindi mo mararamdaman yung pagmamahal niya. Kaya parang minsan, parang hindi ko maramdaman yung pag-ibig ni Lord. Nandiyan yung pag-ibig ni Lord, nasa lahat yan. Ang problema lang yung distansya. Yung distansya mo sa Kanya. Hindi mo maramdaman dahil maaaring malayo ka sa Kanya. Hindi ibig sabihin na wala na, di ka na niya mahal dahil nagkasala ka. Ang ginawa mo lang, every time na nagkakasala ka, humahakbang ka pa atras sa presensya niya. Humahakbang ka pa atras sa pag-ibig niya. Kaya nararamdaman mo yung panlalamig. Na dati, sobrang nararamdaman yung pagmamahal ni Lord. Sobrang mong na-experience yung presence niya. Yung presence ni Lord, na-experience natin. Anong pakiramdam kapag kumakain ka ng pagkain na gustong-gusto mo, tapos gutom na gutom ka? Parang langit, di ba? Pag na-experience mo ang presence ni Lord, parang ganun din. Kaya nga sinabi niya, ako ang bread of life. Ganun ang pakiramdam kapag hindi mo niya nararamdaman yung ganun. Hindi nyo pa nararamdaman, wala pa sa inyo yung new life na pinapangako ni Lord. Dahil yung new life na yan, meron niyang, may pinagmumulan yan, may pinanggagalingan. Ang bagong buhay na yan, magbibigay din ng bagong experiences sa'yo. Yung dati, ang experiences mo lang sa buhay, puro kabiguan, puro kalungkutan, pero yung new life na yan, matatagpuan mo yung kagalakan sa gitna ng kalungkutan.
sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, mararamdaman mo pa rin yung galak. Mararamdaman mo pa rin yung comfort. Paano nangyari to? Alam ko, pagka iniwan ako ng girlfriend ko, ganito, malungkot ako, magiinom ako dahil malungkot, ganito na, yun na. Pero bakit gano'n? Dahil sa Panginoon, parang nagagawa ko pa rin maging masaya. Parang kayang baliktarin ni Lord yung mundo mo. Parang kaya niyang i-convert yung pain into pleasure. Parang kayang i-convert ni Lord yung struggles into comfort. Parang kaya kanyang i-comfort kahit sa gitna ng bagyo. Diba? Kahit sa gitna ng apoy, kaya mong maramdaman yung pleasures. In the midst of pain, sufferings, kaya mong maramdaman. That's the new experiences na mararanasan natin sa Panginoon. Hindi na puro pain. Dahil pag puro pain, hanapin natin lagi yung pain reliever. Yung pain reliever na yan, ako minsan, hinahanap ko yan kapag di ba nalalayo ka sa Panginoon, hahanapin mo yung mabilis isang gamot. So, ang gusto mo, mawala lang yung sakit. Ayaw mong i-deal kung ano yung pinagmumula ng sakit. Inisip mo, pag masakit ang ulo mo, bili ka na ng Mepinamic. Dahil gusto mo na mawala yung sakit. May mga times na pagka nakakaramdam ako ng pain, gusto kong uminom ng isang bote nga muna ako ng ng Sunmig Lights. Kasi gusto kong makatulog, hindi ako makatulog dahil dito sa problema na to. Ayan. So, ganun ko hinahandle yung pain. Pag isang bote nga muna ako ng ganyan. So, pero may times na papaalala sa'yo ng Panginoon. Anong napapala mo dyan? Gumaling ka ba sa sakit mo o namanhid ka lang ng kaunti? Diba? Namanhid ka lang. Pero yung pain, nandyan pa rin. Ang gusto mo gumaling, hindi mamanhid. Bakit di ka lumapit sa akin? Papagalingin kita. Hingin natin yung kagalingan. Huwag nating hingin yung mamanhid lang tayo. Madalas din kahit sa mga nalululong sa bisyo, minsan naawa ko sa kanila. Nauunawaan ko rin yung iba sa kanila. Mga nalululong sa drugs, nalululong sa kung ano man. Nalululong sila sa ganon dahil meron silang, karamihan sa kanila may mga pinagdaanan, may mga karamihan sa kanila mahina yung loob, karamihan sa kanila walang pinaguhugutan ng lakas. Kaya naisip nila mag-drugs na lang. Dahil dito ay napapatatag nito yung kalooban ko. May mga taong ganun, mahina yung kalooban, kaya mas pinipili yung ganun. Pero ang Diyos, pinapangako niya sa atin, kagalingan, lakas, boldness. Ay yung pinapangako sa atin ng Diyos. Iba yung boldness, iba yung katapangan ibibigay ng alak sa'yo, ng drugs sa'yo. Iba yung katapangan ibibigay ng Diyos. Ibang-iba. Sinishare ko to based on my experience din. Ibang-iba yung katapangan bibigay ng Diyos sa'yo. Ako po, yung first time ko pong tumayo sa harap kabado ko, sabi ko, paano ko i-handle yung kaba na to? Try ko kaya uminom ng kung ano, para ka, di ba? Pero hindi. Iba yung boldness, iba yung katapangan. O sige, pag nag-pray ka na, once na nag-pray na ako, ewan ko, parang umiinit talaga yung sikmura ako. Minsan umiinit yan dito, dumadalo yan. Tapos parang wala na akong pakialam sa kung ano mang gagawin ko. Kung ano mang isipin ng tao, wala na akong pakialam. Ano mang sabi, parang nawawala na yun. Ayun yung boldness. Kapag hindi mo na iniisip kung ano iisipin ng tao sa gagawin mo. That's boldness. Kapag hindi mo na iniisip kung ano yung magiging reaction nila. Pag hindi mo na iniisip kung ano yung mangyayari sa'yo pagkatapos, that's boldness. At alam nyo, isa sa pinaka-dinadakilang mga tao ay yung mga taong matatapang. Yung mga taong bold. Mga taong courageous. Sila yung talagang kinikilala mga dakila. Si Rizal, tingin nyo ba hindi siya magiging bayani natin si Rizal kung duwag si Rizal? Naging bayani si Rizal dahil isa siya sa pinakamatapang na tao na nabuhay.
Kahit sa kulungan, talagang yung mga dinadakila dun, mga kinikilala dun, mga matatapang. Pero matatalino. Matatalino rin. Hindi lang puro katapangan. So, ganun din po sa ating kailangan natin ng yung renewed spirit. Ayan, pagka meron na po niya, na-renew na yung ating spirit, nagkakaroon tayo ng newfound meaning. Nagkakaroon tayo ng bagong meaning sa buhay natin. Nagkakaroon ng bagong meaning yung mga karanasan mo sa buhay, nagkakaroon ng bagong meaning. Ayan, nagkakaroon tayo newfound purpose. Ayan, nagkakaroon ng natutuklasan mo yung purpose mo sa buhay. Ayan. So, nagkakaroon din tayo ng newfound priorities. Yung priorities natin, nababago rin. Nahanap mo, ito pala dapat kong i-priority. Dahil marami sa atin, nalulos talaga tayo sa priority. Ito talaga yung madalas nating, yung loss of priorities. Napapriority natin yung hindi masyadong importante. Kesa sa mga bagay na importante. Tapos yung pang-apat, so we found newfound glory. So natatagpuan natin yung glory na talagang galing sa Panginoon. Newfound glory. Ito yung dati ang binibida mo lagi, sarili mo, achievements mo, o yung mga bagay na makamundo. Uy, alam mo, nakatatlong girlfriend na ako. Uy, alam mo, ganito. Nakapatay na ako, may mga iba pang gano'n. Diba? Binibida mo yung kasalanan. O eto, yung may iba naman, achievements nila. O alam mo, ganito, naka-first honor ako, naka-ganito ako, ganyan. Pero ngayon, iba na yung ginuglory mo. Binibigyan mo ng kaluwalhatian yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yan. So, lagi mo nang ina-acknowledge na si Lord talaga yun eh. Nagawa kong lampasan yun, nagawa kong mapagtagumpay yun dahil talaga yun kay Lord. So, natagpuan mo na yung bagong bagay na ikaluluwalhati mo. Dati, sabik na sabik kang ikwento, eto yung mga bagay na nagawa mo sa buhay. Diba? Ito yung mga bagay na talagang May mga kaibigan kasi akong ganito eh, na sa tuwing, before hindi pa ngayon, na sa tuwing nagkikwentuhan sila, puro about sa mga kalokohan na gawa nila, na ganyan. Tapos talagang nandun yung passion pa nila na ikwento yun. Alam mo, ganito na ako sa, minsan sa mga laro, ganito, mythic glory na ako, o ganito, ganyan. O yung iba naman, uy, si ganito, girlfriend ko na. Yung iba naman, kung ano-ano mga talagang pinagmamalaki natin sa buhay. Yung glory para mga bagay na pinagmamalaki mo. Pero ngayon, pagka natagpuan mo na ang Panginoon, iba na yung bagay na ipagmamalaki mo. Diba? Noong one time, may nakakwentuhan ako din na, na kaibigan ko noon. Ang dami niya pinagmamalaki sa akin. Tapos ako, pinagmalaki ko lang sa akin yung ako naglilingkod sa Panginoon. Ako, natalikuran ko na itong ganito. Ako, na ganyan ko na. So, hindi na yung about sa yung mga bagay na nagawa mo, kundi yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Diba? So, yun na yung bagay na yung pinagmamalaki natin. So, the new life, it will requires you to deny your old life. Ay, yung sinabi ko kanina. So, sabi yan ni Jesus. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. So, anong bang ibig sabihin ng deny yourself? Yung tinutukoy niya dito, dinideny mo yung dating ikaw. Yung dating, so, dinay mo na. So yun. So experiencing a new life, it requires, it will offer new creation of our new heart, and it will renew our spirit. Ito yung mga para mapunuan
o talagang maranasan natin yung bagong buhay kay Kristo. So ito po isa sa mga ibibigay kong halimbawa na din is si Saul. Si Saul na yung unang hari po ng Israel. So eto, lang kasi nito kasi alam natin na si Saul yung journey niya napakaganda nung una eh. Ayan. So sa 1 Samuel 10:6 verse 7, so sabi dito, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them, and you will be changed into a different person. So dito sa verse na to, natin, di ba? And you will be changed into a different person. So ibig sabihin, when the Spirit of the Lord will come powerfully upon us, we will become a different person. Ayan. We will become a new one. So yung required pala para mabago tayo o para maging maranasan natin yung new life nga, kapag yung Espiritu ng Diyos ay nasa atin, we will become like Christ. Kaya minsan, nagiging ikaw dahil siya ay nawawala sa'yo. Pagka siya ay nasa iyo, magiging ikaw siya. Pag siya ay lalayo sa'yo, nagiging ikaw si ikaw. Nagiging ako si ako, na bumabalik ako sa dating ako. Pag nawawala siya sa akin. Yan. So dito, yan. Once these signs are fulfilled, karugtong nun, do whatever your hands finds to do, for God is with you. So napakaganda nung verse na yan, narinig po natin. So, pag naganap na yung mga bagay na yun, anumang gawin ng yung mga kamay, sasamahan ka ng Diyos. Gawin mo mga gusto mong gawin at sasamahan ka ng Diyos. So, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin at sasamahan ka ng Diyos. Di ba? Gagawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin at sasamahan ka ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, mapuprosper. Pagka nasa iyo siya. Hindi kapag ikaw si ikaw. Kung ako yung naririto ngayon sa sarili ko, ano mang gawin ko, hindi ko masasabing kasama ko ang Diyos. Pero pag kasama mo ang Diyos, when the Spirit of the Lord is upon you, anumang gawin ng iyong kamay ay magpo-prosper. Dahil hindi kamay mo yung kumikilos dyan, kundi kamay niya. Hindi yung isip mo yung nag-isip niyan, kundi isip niya. Hindi mo, yung emosyon mo yung nagdadala niya, kundi siya. So, ganun kahalaga. Kung gusto ko yung verse na yun na when the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, you will be a different person. You will be changed into different person. Napakaganda po, no? Sino ba dyan yung naghahangad na mabago? Ako kasi yun yung pinakagustong gusto ko eh. Di bali ng basta yun ang gusto natin mangyari sa buhay. Di bali nang maghirap tayo. Huwag naman. Di bali nang hindi tayo yumaman. Ang pinakaano natin yung mabago tayo. Ito yung pinaka-offer ni Lord sa atin. A changed life. Dahil dito namatay ang Panginoon. Hindi lang naman gusto ni Lord na iligtas tayo. Anong saysay na iligtas tayo ni Lord, parehas pa rin tayo. Sige nga, isipin natin yun. Anong saysay na namatay si Jesus Christ sa buhay natin, tapos parehas pa rin tayo. Na ganun pa rin tayo, makasalanan pa rin tayo, ganito pa rin tayo. Anong saysay na yun? Diba? Namatay si Jesus Christ sa atin, hindi lang para iligtas tayo, kundi para baguhin tayo. Kundi para baguhin tayo, ayun yun, pinakaano dun. Hindi lang para iligtas ka. Walang saysay ang kaligtasan kung pagdating sa langit, walang hiya ka pa rin. Pagdating sa langit, parehas pa rin tayo. Pagdating sa langit, nagbubungangaan pa rin tayo, nagsisiraan pa rin tayo, o kung ano man pa rin yung ginagawa natin. Walang saysay yung kaligtasan na yun. So the purpose of God, of Jesus Christ saving us, for us to change, para tayo magbago.
At ayun yung nakakalungkot minsan na pagka nakikita natin sarili natin, Lord, parang wala namang nabago sa akin. Parang parehas pa rin naman ako. Anong say nung niligtas mo ako, ganito pa rin ako. Diba? It should be grieve our heart. Hindi masama maumiyak para sa Panginoon. Umiiyak ka nga para sa ibang tao. Umiiyak ka nga pag wala kang pera o kung ano, di ba? Hindi masama na iyakan mo yung sarili mo, Lord, ano nangyayari sa akin? Ba't bumabalik ako sa dati? Akala ko nagbago na ako, Lord, pero nagawa ko na naman yung bagay na yan. It should grieve our heart. Dapat malungkot tayo, ikalungkot natin. Huwag natin idahilan, Lord, tao lang ako eh. Pag nagkasala tayo, lagi natin i-justify na tao lang tayo. Di ba may mga taong ganun? I-justify nila yung kasalanan nila, nagkasala ako, Lord, kasi tao lang ako. Anak, niligtas kita. Binigyan kita ng, nililikha ko yung bagong puso sa'yo. Binigyan kita ng bagong espiritu. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Kaya wag mo sabihin tao ka lang. Dahil sabi nga, when you are in Christ, you are a new creation. Bagong nilalang ka na. Hindi ka lang tao, isa ka ng bagong nilalang ng Diyos. At hindi ka nilikha sa wangis ng tatay mo o nilikha sa wangis ng sino man, nilikha ka sa wangis ni Kristo. So pinakita sa atin ng Diyos Ama, ano ba yung image niya sa pamamagitan ni Kristo? Ano ba yung katangian niya sa pamamagitan ni Kristo? So eto yung maging standard mo. Dahil kung wala kang standard, paano ka magbabago? Alam niyo, napakaganda na meron tayong standard. Ayun yung magpapabago din sa atin. Nung ako dati, naging standard ko yung merong malalaking katawan, mga healthy na tao. Yung dating ako na mabisyo, tiningnan ko yun, gusto ko din maging healthy. Tiningnan ko si Pacquiao, ang liksi-liksi, matanda na, ang liksi-liksi pa, tumatakbo pa sa ano. Inano ko yun, gusto kong maging ganyan, nagkaroon ako ng standard, gusto kong maging ganyan hanggang pagtanda ako. So nag-workout din ako hanggang sa niloob ng Diyos, maging tagapagturo din ng boxing. Di ko man naabot yung pangarap ko maging si Pacquiao. Pero ayun, kahit pa paano, nagkaroon niya ng positibong ano sa akin, na naging healthy ako. Hindi ako naging kagaya ni Pacquiao, pero naging healthy ako. Hindi ako naging kagaya ni Pacquiao, pero ano ko rin yung bisyo ko, lumakas ako, at nagiging source of income ko rin yung pagtuturo ng boxing. So, di man tayo totally maging perfect kagaya ni Jesus Christ, talagang perfect na perfect, pero magiging kawangis, magiging kagaya, magiging kalapit na kamukha niya tayo. So, ibig sabihin may benepisyo sa bagay na pagka ginawa nating standard ng ating buhay ay ang Panginoong Hesus. He is the image. He is a perfect example of a new life. Yung bagong buhay na pinapangarap mo, siya yung gawin mong halimbawa niyan. Si Jesus yung gawin nating halimbawa. Hindi yung sino mang successful na tao. Minsan kasi, di ba, pagka nakakita tayo ng itong taong to, successful, ang yaman, ganito yung sasakyan, gusto ko tong gayahin. Yun yung nagiging standard mo, ito yung gusto kong maging ako. Pero pag napunta ka sa kalagayan niya, hindi mo rin gugustuhin yung stress, hindi mo rin gugustuhin yung ano, di ba? At di mo rin alam yung mga dinidil ng tao na yun, at wala rin benepisyo sa eternal life mo yun. Meron tayong nilulong more than this physical life, which is yung eternal life natin. So yung bagong buhay na yun, ay hindi lang yun para dito, kundi para yun sa bagong buhay din na ibibigay ng ating Panginoon. So, purihin natin ang Diyos sa napakaganda niyang plano sa atin. At lagi, let's ask for new life na mag-manifest sa ating buhay ngayon. Na hindi yung lumang tayo yung laging nakikita sa atin. O pag nakakita ako minsan tinitingnan ko sarili ko sa salamin, ako na naman to Nawawala na naman ako sa dati. Kumbaga, nalilihis na naman tayo pag nalilihis tayo ng landas. So sa tingin nyo ba, kung titingnan nyo ba yung sarili nyo ngayon sa salamin, makikita nyo ba yung new life?
o yung new creation, new creature na sinasabi ng Panginoon, na kapag ka nasa Kanya ka na, isa ka ng bagong nilalang. Nakikita nyo ba yun? Sarili nyo ngayon. Na isa na kayong bagong nilalang. O nakikita nyo na, eto pa rin ako ah. Eto pa rin yung dating ako. O hindi pa huli. Hindi pa tapos yung laban. Habang naririto tayo, chances yan. Ituring natin yung pagising natin ng umaga na isa na namang itong chance o opportunity para lumakad ng kagaya ng Panginoon. Para maging kagaya ni Jesus sa araw na to. This day is an opportunity para i-reflect yung kabutihan ng Diyos. Para i-reflect yung pagmamahal ng Diyos. Para i-reflect yung buhay ng ating Panginoong Jesus. It is an opportunity para magpakita ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng kaunawaan. It is an opportunity para makapagbigay ng time para sa ating mga minamahal sa buhay. Na habang naririto tayo sa mundong ito, makita nila kung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, we are far. Napakalayo pa namin, Panginoon. Napakalayo pa nung babiyahiin namin. Lalakarin namin. Napakalayong journey pa nito, Lord. Pero salamat, O God, dahil sa journey namin nito, Lord, ay kasama ka namin, Panginoon. At yung highest goal namin sa paglalakbay na to, sa laban na ito, Lord, ay yung makamit yung bagong kami, yung renewed, yung bagong kami, yung new version of us, Lord. Yung bagong kami. Ito'y journey sa pagbabago. Itong paglalakbay na to ay para sa aming pagbabago, Lord. And the more na papalapit na kami, Lord, sa aming pupuntahan, the more, Lord, the more na mas nagiging kagaya ka na namin. All we want, Lord, is to be like you, Lord. Let the poor say, I am rich because you aren't. Let the weak say, I am strong because you are strong. Let the sinner say, I am righteous because you are righteous. Let the sinner say, we are holy because you are holy, Lord. And that's our goal, Lord, in our life. To live, to be a holy, Lord. To be holy in your sight, Lord. To live in holiness. So we could experience joy, Lord, sa aming pong relationship sa inyo, Panginoon. Maranasan namin yung kagalakan, Lord. We waste too much time, Panginoon, Lord. Sobrang laki na ng oras na sinayang namin, O God. Just to be ourselves, Lord. And being ourselves, Lord, it's not really good for us, Lord. It doesn't give us joy to be ourselves. It's not to be ourselves, Lord, is not giving us, it's not pointing us to something, Panginoon. Wala kaming patutunguhan, Lord. Kung magiging kami, magiging kami, Lord God. We want to be like you, Lord. We want to have an experience the life with you, Lord God. Dahil ito yung buhay, Lord, na punong-puno. Ito yung buhay na kasaya-saya. Ito yung buhay na may pag-asa, Lord.
ay yung kagalakan at yung kasiyahan na yun, yung kapayapaan na yun ay hindi nakadepende sa kung anong kalagayan namin, Lord. Sa kung anong circumstances ng buhay namin. Hindi nakadepende sa pagtanggap ng iba. Hindi kami nakadepende sa approval ng sino man, Lord. But we are seeking your approval. We are seeking your acceptance, Lord God, right now, Lord. Let's the new life manifest, Lord God. Let's that new life manifest in us, Lord. Nawa makita yung bagong kami, Lord God. Nawa kung sino man makakakita sa amin ay masasabi nila, ibang-iba ka na. Ibang-iba ka na, kapatid. Ang layo mo na. Lord, tulungan mo kami. We are stuck, Lord. Sometimes we are too comfortable, Lord, to be na malayo sa inyo. Dahil, Lord, kapag ka lumalapit kami sa inyo, Lord God, nahihiya kami, natatakot kami, Lord. Tuwing lalapit kami sa inyo, Panginoon, nabibigatan kami. Natatakot kami, nahihiya kami. Lord, hayaan mo kami makalapit sa inyo, God, na may kumpiyansa, na ano man yung aming nagawang kasalanan, Lord, ay kinalimutan mo na. Cleanse us, Lord God. No, sa ganon, no, ano man aming mga kasalanan, Lord, hindi na, mawala na kami ng desire sa mga kasalanan po, Lord, na aming ginagawa. Napandirihan namin ito. Kamuhian namin ito dahil yung mga bagay na yun ay nakakapagpalayo sa amin sa iyo. Kaya mo, Lord, na makita namin kung ano yung mga problema sa amin, Lord God. Hindi lang yung mga problema sa ibang tao, Lord God. Let us open our eyes, Lord, that we could see, Lord, what's the problem of us. Our greatest enemy, Lord, is ourself, is our attitude, is our character. That's our greatest enemy, Lord. Yung amin pong ugali, Lord. Kaya, Lord, tulungan mo kami na mapaglabanan po ito, Lord. Tulungan mo po kami, Lord, na mapaglabanan ng aming sarili, Lord. It's not all about us, Lord, God, right now. Namatay ka para sa amin. It's about you, Lord God. Ikaw yung gusto naming ibida sa buhay namin ito. Ikaw na yung gusto naming parangalan sa buhay namin na ito. Ikaw na yung gusto namin makita, Lord, sa buhay namin na ito, Lord. Tulungan mo kami, O God. Help us to see the real meaning of love. To see the real meaning of life, Lord. Give us a new purpose, O God. Give us a new purpose, O Lord. Thank you, O God. Thank you, Jesus' name.